Bagamat matagal pa ho, no, ang takbo ng impeachment trial laban po kay VP Sara Duterte diyan po sa Senado ay ngayon pa lang ho ay parang tila atat na ho. At nagmamadali na ito pong si Senator Ping Lacson at kanyang ipinapakita na gusto niya pong makonvict itong si VP Sara Duterte. Di ba ngayon nga ang panawagan dapat magpakita ho muna ng patas itong mga senator judges. Pero ngayon ho, mga kababayan, ay naka 16 days pa lang ho kasi 92 days ho ang target ho rito o yung pagtataya sa impeachment trial ni VP Sara Duterte. Pero ngayon ay agad nang humihirit ito pong si Senator Ping Lacson at kanyang sinasabi ho na itong 16 vote rule sa impeachment ni VP Sara ay maari pa hong magbago. Alam niyo, masyadong maaga pa para pag-usapan itong butuhan kasi ang tagal pa ho Sa ngayon ho, mga kababayan, ay ang nagpe-presenta pa lang ng kanilang ebidensya at mga testigo ay ang prosecution. So malayo pa ho kasi ang target ho rito at inaasahan 92 days na paglilitis. Nasa 16 pa lang ho tayo, hindi pa ho nangangalhati. Pero ngayon, ay pinalulutang na kaagad ni Senator Lacson yung butuhan. Ibig sabihin, no, mga kababayan, talagang gusto niya na humakonvict. Parang ganun lumilitaw. At maaaring maging persepsyon dito ho sa mga pahayag ni Senator Ping Lacson. At sabi ho niya, ayon kay Lacson, maaari pa rin dalhin sa Supreme Court ang usapin o muling talakayin sa plenaryo ng Senado ang naunang desisyon. Kasi meron hong pahayag, ito hong si Senate Impeachment Court Presiding Officer, Chis Escudero, na hindi, kailangan dapat ay 16 votes ang kailangan, na hindi bababa sa 16 ang magiging boto para makonvict ito hong si VP Sara Duterte. Ito, balikan natin yung kanyang naging pahayag, no? Sabi ho ni Presiding Officer Chis Escudero, ay sabi niya ay kailangan pa rin na hindi bababa sa 16 na boto mula sa mga senator judges upang mahatulan sa impeachment ito hong si VP Sara. At kung matatandaan ho natin ay ginawa po yan ni Escudero ang kanyang pahayag sa kanyang opening statement, 'di ba, sa unang araw ng impeachment trial ni VP Duterte, kung saan tinalakay niya ho sa yung mga pamantayan ho at yung bilang ng boto na magiging gabay sa pagdaraos ng paglilitis at paglalabas po ng desisyon ng korte. At inyo pong matatandaan, 'di ba? Kasi pagkahalal sa kanya meron po siyang opening statement. At isa po sa tinukoy ho ni Escudero ay yung usapin ng bilang ng mga boto na kailangan upang mahatulan itong si VP Sara. Dahil 3 senador ang kasalukuyang hindi makikibahagi sa paglilitis, siyempre, yan si Senator Ronald Bato de la Rosa. At na ngayon po ay siya po ay nasa pagtatago. At dahil sa yung nakaambaho na arrest warrant laban mo sa kanya mula po sa ICC o International Criminal Court. At siyempre, ganyan din po, ito pong sina Senator Jinggoy Estrada at Senator Dante Marcoleta na kasalukuyan pong nakakulong at naharap po sa kasong plunder. At ayon nga po kay Escudero, malinaw na nakasaad po ito hindi ho ito panuntunan ng Senado na sila lang gumawa kasi nakasaad po sa 1987 Constitution na walang sino mang maaaring mahatulan ng walang pagsang-ayon o boto mula po sa 2/3 ng lahat po ng mga miyembro ng Senado. Ibig sabihin niyan, hindi po bababa sa 16 o 16 na senador mula po sa 24. At binanggit ho niya yung kaso ho ng Bayan versus Zamora na tumalakay sa pagsunod ho ng Senado sa requirement na 2/3 vote para sa pagsang-ayon sa isang kasunduan o treaty. At sinabi po ni Escudero na malinaw na sa saligang batas
na binubuo ng Senado, ang Senado ho, binubuo ho ng 24 na senador. At kung walang, siyempre dito ho mga kababayan, maliwanag ho ito, sabi niya sa Section 21, Article 7 ng ating saligang batas. So maliwanag ho ito, kung kaya sabi ho niya, tungkulin ho nila na sundin po ang Constitution dito po sa impeachment trial. Dapat naman ho. At kasi talagang kapag hindi nyo sinunod yung itinatadhana sa ating saligang batas, labo-labo na ho yan. Paano ho yan kung mag-alboruto rin ho yung mga taga-suporta ni VP Sara Duterte? Di po ba? Naku, napakarami ho, milyon-milyon ho yun. At ganyan man, tiniyak ko na Escudero sa mga hindi ho pabor dito po sa kanyang paninindigan, pwede ho kayong mag-akyat ng petisyon sa Korte Suprema. Yun ho. So, sa ngayon ay, yun nga, sabi nga ho ni Senator Ping Lacson, mukhang atat na ho, na talagang, pinapalutang na kaagad ito hong usapin. Alam nyo ho, ang sinasabi, 92 days tatagal ito hong impeachment trial ni VP Sara Duterte. Nakaka 16 days pa lang ho sila. So, mula 92, 16 days, ang dami pa ho. Matagal-tagal pa ho ito, mga kababayan. Kaya nga sinasabi, mukhang aabot pa ho ito next year hanggang January o February, mga kababayan. Pero ang pinakamainam ho na gawin na lang nila, talagang sikapin yun na makumbinsi. Di ba na talagang laming-anim po na Senator Judges ang bumoto. Kasi sa ngayon ho, mga kababayan, dito ho ay, kasi 13 pa lang ho maliwanag, no? Diyan po sa Senado, yung nasa panig po ng mayorya sa kasalukuyan. Pero ako ho, bilang obserbasyon ko lang ho, mga kababayan, kung tutusin, yung 13 na yan, baka meron pang bumaliktad ho dyan Bakit ho? Silipin nyo lang sino yung taga Mindanao ho dyan at yung re-electionist. Alam nyo, malaking bagay ho na kapag nagalit sa iyo yung mga taga Mindanao, halimbawa, re-electionist ka sa pagka-senador, ulats ka. Siguradong talo ka. Bakit ho? Kasi ang laki ho ng ng boto mawawala sa iyo kapag ikay hindi ibinoto sa Mindanao. Tapos may mga ilang lugar pa sa Visayas. Yun ho, talagang kung ikaw ay re-electionist, ako ho, mag-iisip po ako. Sabihin ko na lang sa, halimbawa na kapag commit ka na o nangako ka na sa administrasyon ni Pangulong Marcos Jr., sabihin mo, boss, re-electionist ako, mag-a-abstain ako. Pero eto ho, saklap ho, mga kababayan, kapag nag-abstain ka, ano ibig sabihin yun? Hindi mapupunta yung boto mo roon sa pabor. Mapupunta sa hindi pabor na ma-impeach. Yun ho, kinakailangan kasi 16 ho, mga kababayan Pero ang may mga report na di umano ay ginagapang na raw ho. Ito, hindi pa ho ito kumpirmado, pero may mga report na di umano ay ginagapang daw ni Senate President o ni Presiding Officer Chis Escudero yung tatlo pa. Para makakalap po ng tatlo pang mga senador. At ang isa po sa mga target daw ho ay itong si Senator Loren Legarda. Yung magkapatid na Bilyar. Yun ho. So tatlo na ho, mga kababayan. Yung si Camille at si Mark na kung saan ay may kakaharapin din na kaso. So siguro, yun ang gawin nyo. Ano nyo na lang, talagang kayo manggapang kayo ng mga ng mga senador na inyong magiging kakampi dito sa pagboto. Pero tignan ko, ayaw ko lang ho duda ako kung kasi kay Senator Legarda, bagamat sila po ay pinagbabantaan, nakakasuhan ng plunder, pero yung kanyang anak na si Congressman Leandro Lebiste talagang matigas po yung paninindigan At siya po ay nasa panig po ng oposisyon. Ewan ko lang ho kung mapapalambot ho ito yung kalooban ni Senator Legarda, yung kanyang anak. Tapos sa kabilang banda naman ho, sa magkapatid na Bilyar, itong Senator Mark,
at Camille, itong si Senator Mark Villar, re-electionist po ito. Kapag siya po ay kumampi dito ho para ma-impeach ito hong si BP Sara Duterte, naku, mawawalan po siya ng boto. Di po ba? Sa Mindanao. Olat sigurado yan. At sa kabilang banda, itong si Senator Camille Villar, palay ko pag ganito ginawa ho nila, kung sakasakali, ito yung base ho sa mga report yung magkapatid na Villar, bumaliktad, sila po ay mababansagan na walang utang na loob. Bakit ho? Kasi noong 2025 elections, ito hong si Camille Villar ay nasa panig ho ng administrasyon, di ba? Nasa ticket ho yan ni Pangulong Marcos Jr., yung sa Bagong Pilipinas. Pero last minute ho, bumitaw. Dalawa ho sila ni Senator Amy Marcos, di ba? Nasa ticket ho. Biglang bumitaw sila at nagpa-endorso kay BP Sara Duterte. So ano ho nangyari? Panalo silang dalawa. Doon napatunayan, mga kababayan, na kung saan talagang tama yung desisyon nila na kumalas sa administrasyon at pumarig ho sila kay BP Sara. Pero kapag sa impeachment, yung paghatol dyan, tapos biglang bumaliktad ho sila, lalo na itong si Senator Camille Villar at kasama niya yung kanyang kapatid na Senator Mark Villar, mabubura na ho sila dyan sa Senado. Baka maring ito si Senator Villar, Mark Villar, hindi na ho ito mananalo. Yun lang aking pananaw, base po sa aking pag-aanalisa. At siyempre magiging bansag na rin sa mga Villar na walang utang na loob at walang paninindigan. Pwedeng ganun mangyari. Tapos, bukod doon sa mga Villar at kay Senator Loren Legarda, wala na silang marirecruit na iba pa na posible. Si Senator Bongo, malabo yun. Pero ang may binabanggit ho, meron po, bukod kay Legarda, ay nililigawan din daw itong si Senator Jingo Estrada na kasalukuyan nakakulong. Kasi pag lumipat ho at bumoto ho siya ng pabor sa administrasyon at pinakonvict itong si BP Sara, ay makakalaya na ho siya. Ewan ko lang ho kung ganun ho, kasi kung gugustuhin ni Senator Jinggoy na hindi ho siya nakulong noon pa dahil, di ba, base po sa kanya mga binabanggit, pero nung talagang nagpe-pressure sa kanya noon na lumipat ho ng kampo para hindi na pumatuloy yung kaso at hindi ho siya makulong. Pero nanindigan ho si Senator Jingo Estrada. Re-electionist din po yun. At sa aking pagtingin ho rito, kahit na sabihin natin nakakulong itong Senator Jingo Estrada, tapos tatakbo pa rin senador, re-electionist po yan, mananalo ho ito. At kumbaga sa kung magpapalit po ng administrasyon, konting lang. Total, saray na naman si Senator Jingo na nakakulong At nakapag-adjust na ho yan, antay ka na lang ng 2028, diba? At sa pagpapalit ng bagong administrasyon. Kasi sigurado namang yung mga kasong yan ay mababasura. Kasi, diba, mahina po yung kaso di po ba? So wala hong ma-recruit. Pero ang mga target ho, si Senator Loren Legarda na may iniuumang na kasong plunder. Yung magkapatid na Villar, di ba? Merong iniuumang din na kaso. Yung sinasabing sa stock manipulation, kung naman, sa kanilang negosyo, tapos Senator Jingo Estrada palalayain. Pero bukod ho dyan, wala na ho sila makukuha Talagang solid daw si Senator Bongo, malabo niya na makuha, lalo na si Marcoleta. Senator Amy, hindi rin ho yan dahil sa kadikit ho yan ni BP Sara Duterte at hindi naman ho, palay ko, hindi naman ho magbabago yung kanyang paninindigan dahil sa last minute, biro mo, ang layo ho nila sa sa survey. Biglang nanalo ho silang dalawa ni Senator Camille Villar nang sila po i-endorso ni BP Sara Duterte. So yun ho mga kababayan, ang mga nababanggit lang ho natin na mga posibilidad. Pero dito, balikan ho natin yung pinaka main issue natin na kung saan ay nagmamadali ho ito hong si Senator Lacson na makonvict ho ito hong si BP Sara Duterte. At kasi ngayon ho, agad na pinag-uusapan, 60 days pa lang, 92 days ang pwedeng itagal ng impeachment trial. Kayo ho, ano masasabi nyo ho rito mga kababayan?
dito ho sa maaga pa ho para pag-usapan yung paghatol. Kumbaga sa ano, hindi pa nga ho nangangalahati yung pagpresenta ng mga ebidensya. Kasi pagkatapos magpresenta ng ebidensya itong prosecution, tapos lilipat na yan sa kabilang kampo. Yung depensa naman ang maglalabas po ng mga ebidensya para kontrahin yung mga inilabas na ebidensya ng prosecution. Ganyan ho yan, mga kababayan. Kaya nga sabi nga ho ni yung spokesperson ng impeachment court na si Attorney Reggie Tongol na dangerous. Dangerous daw yung pagbabago sa 16-vote conviction threshold sa gitna ng paglilitis. Yun, sa gitna ho sa kabila ho ng pahayag ni Senator Lacson na pag-question dito po sa 16-vote na panuntunan. Kayo ho, na masasabi